Good morning to each and everyone. My name is Marcel I. Regalado, together with Imelka H. Lukay-Lukay. In this video, we will discuss K-12 Curriculum Framework. The K-12 program covers kindergarten and 12 years of basic education, 6 years of primary education, 4 years of junior high school, and 2 years of senior high school to provide proficient time mastery of concepts and skills, develop lifelong learners, and prepare graduates for tertiary education. Ang pag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school ay isang mahalagang proseso ng paghahanda para sa tunay na buhay. Sa kindergarten, tayo ay inihahanda para sa grade 1, kung saan tayo tinuturuan kung paano magbasa, sumulat at mag-identify ng mga bagay-bagay. Sa elementary naman, mula grade 1 hanggang grade 6, itinuturo sa atin ang mga pangunahing kasanayan na kailangan natin para sa high school. Sa high school naman, dito na dinidevelop natin ang mga kasanayan at ine-enhance ang ating utak para mas mahasa pa. Sa senior high naman, tayo ay inihahanda sa college, kung saan ang mga paksa at kasanayan ay mas komplikado na. Sa bawat antas ng edukasyon, tayo ay binibigyan ng mga kaalaman at kasanayan na magiging pundasyon natin para sa hinaharap. Sa college, tayo ay inihahanda para sa real life, kung paano natin magagamit at ia-apply ang lahat ng ating mga natutunan. Ang bawat yugto ng edukasyon ay may mahalagang papel sa paghahanda sa atin para sa mga hamon at oportunidad sa hinaharap. Salient features of the curriculum. First, strengthening early childhood education or universal kindergarten. Second, making the curriculum relevant to learners or conceptualization and enhancement. Third, building proficiency or mother tongue-based multilingual education. Fourth, ensuring integrated and seamless learning or spiral progression. Fifth, gearing up for the future. Sixth, nurturing the holistically developed Filipino or college and livelihood readiness 21st century skills. And now, we will discuss the strengthening early childhood education or universal kindergarten. Universal kindergarten is a crucial step towards strengthening early childhood education, aiming to provide high-quality education opportunities for all children. This approach recognizes the significant impact of early childhood experiences on the child's development and future success. Ito yung kindergarten. Diyan na dahan-dahan tinuturuan ang mga estudyante sa formal education. Like, ano ba ang tinuturo o mostly tinuturo sa kindergarten? Diba, mostly ay tinuturo nila ay shapes, numbers, letters, and colors. Dito na dahan-dahan natututo ang mga estudyante o ang mga bata para sa kanilang development. Second, making the curriculum relevant to learners or contextualization and enhancement. Contextualization and enhancement of the curriculum are essential strategies to make the educational experience more relevant and engaging for learners. By connecting the curriculum to student interests, experience, and real-world context, educators can enhance learning outcomes, foster deeper understanding, and promote student engagement. So dito, ang mga teachers ay gumagawa o nag-iisip ng ibang strategies o ibang way para mas madaling maintindihan ng mga estudyante or mas interesting ang lessons. Third, building proficiency or mother tongue-based multilingual education. Mother tongue-based multilingual education is a pedagogical approach that utilizes the learner's native language as a primary medium of instruction in the early years of education. This approach recognizes the importance of strong foundation in the mother tongue for cognitive development, academic success, and cultural identity. Mother tongue is used in instruction in learning materials of other learning areas. The learners retain their ethnic identity,
culture, heritage, and values. Children learn better and more active in class and learn a second language even faster when they are first taught in a language they understand. So dito naman, tinuturuan ng mga estudyante base sa kanilang mother tongue para mas madali silang matuto at ma-prepare sila sa ibang language na ituturo. Ito ay isang pamamaraang pang-edukasyon ng mga mag-aaral bilang pangunahing medium ng pagtuturo. Ang mother tongue ay itinuturo madalas sa grade 1 hanggang grade 3. Integrated and seamless learning, supported by the concept of spiral progression, is a pedagogical approach that emphasizes the interconnectedness of knowledge, skills, and experiences across different subject areas and grade levels. This approach aims to promote holistic learning, deepen understanding, and facilitate transfer of learning across disciplines. Ang integrated and seamless learning na sinusuportahan ng konsepto ng spiral progression, ang spiral progression ay isang pamamaraan ng pagtuturo kung saan ang mga paksa o konsepto ay itinuturo ng paunti-unti at paulit-ulit. So sa bawat antas ng pag-aaral, sa halip na ituro ng buo o sabay-sabay ang isang paksa, inuulit ito sa bawat pag-uulit o spiral, dinaragdagan ng bagong impormasyon o malalim na pag-unawa ang mga naunang natutunan. Preparing up for the future involves preparing students with the knowledge, skills, and mindset needed to thrive in a rapidly changing world. As we navigate the complexities of the 21st century, education plays a crucial role in equipping learners with the tools they need to succeed in an increasingly interconnectedness and dynamic global landscape. Ang gearing up for the future ay tumutukoy sa paghahanda ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kinakailangang kaalaman, kasanayan at tamang pag-iisip upang magtagumpay sa isang mabilis na pagbabagong mundo. Sa pamamagitan ng wastong edukasyon, nagiging handa ang mga mag-aaral na harapin ang mga hamon at pagkakataon na dala ng modernong panahon. The K-12 curriculum in the Philippines aims to nurture a holistically developed Filipino by preparing students for both college and livelihood readiness, equipping them with 21st century skills essential for success in a rapidly changing world. This approach encompasses various aspects. Ang K-12 curriculum sa Pilipinas ay naglalayong hubugin ng isang holistically developed Filipino. So sa pamamagitan ng paghahanda sa mga mag-aaral para sa parehong kolehiyo at pangkabuhayan at pagbibigay sa kanila ng mga kasanayan, ang K-12 curriculum ay naglalayong bumuo ng isang balansing individual na handang harapin ang mga hamon at oportunidad sa hinaharap, habang nagtataglay ng malalim na kaalaman, tamang asal at praktikal na kasanayan. Academic tracks. The K-12 curriculum offers specialized tracks in grade 11 and 12, allowing students to choose pathways aligned with their interests and career aspirations. K-12 curriculum ay nag-aalok ng mga espesyal na track sa baitang 11 at 12 na nagbibigay daan sa mga mag-aaral na pumili ng landas na naaayon sa kanilang interes at mga pangarap sa karera. Sa ganitong paraan, mas napaghahandaan nila ang kanilang hinaharap batay sa kanilang mga piniling larangan. Industry-aligned education. The curriculum emphasizes industry-aligned education, ensuring that students acquired knowledge and skills relevant to the demands of the job market. Edukasyong ayon sa industriya. Binibigyang diin ng curriculum ang edukasyong nakatuon sa industriya na tinitiyak na ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng kaalaman at kasanayang sa ganitong paraan. Mas nagiging handa sila sa mga hamon ng pagtatrabaho at may mas malaking pagkakataon na makakakuha ng trabaho. Entrepreneurship development. The curriculum also promotes entrepreneurship development, equipping students with the skills and knowledge needed to start and manage their own businesses. Turuan ng mga mag-aaral ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan upang magsimula at magpatakbo ng kanilang sariling negosyo. Sa ganitong paraan, binibigyan sila ng pagkakataon maging matagumpay na negosyante sa hinaharap at mag-ambag sa pagunlad ng ekonomiya.
Yun lamang po at maraming salamat.